للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أحمده وأشكره وأتوب إليه ثم أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, ngayon nakapag-live tayo dahil hindi ko alam, mamaya mahina yung net. So minsan ang tagal mag-upload. Ang dami na nating minsan mga videos na hindi pa na-upload. Pero alhamdulillah sa mga pagkakataong ito ay nagbigay sa akin ng aral. Pukaw ang buhay natin dito sa mundo. Alam nyo ba na ang kwentong ito ay patungkol sa isang tao na marahil ang karamihan sa atin na hindi niya kilala. Ganyan kasi naman talaga ang buhay dito sa mundo. Minsan may mga tao na hindi natin sila kilala, hindi tanyag ang kanilang mga pangalan, ngunit nang sila ay lumisan na mayapa na, ay mayroon silang mga napag-iwanan. Remarkable memories, wika nga, na minsan ay ito yung contribution na kanilang napag-iwanan, bakas ng kanilang mga magbubuting gawain. Ang taong ito ay nagbigay sa atin ng aral na hanggang sa ngayon ay tinatamasa ng lahat ng mga kamusliman sa buong lupalop ng mundo dahil sa kanyang contribution na naiambag. Siya ay mula sa Ehipto. Ang pangalan niya ay si Muhammad Kamal Ismail. He was born on 1908 and died in the year 2008. He got married when he was 40 years old and he has only one son and died after maybe about several years nung sila ay nagkaroon na ng anak. Then after that, he dedicated himself to the service and worshiping Allah subhanahu wa ta'ala, meaning very sincere po ang kanyang mga gawain. Dahil he was one among the young among the Egyptian who was the architect during his time. Kaya isa po siya. He is one among the people who plans sa expansion ng haram. Kaya bagat naman po, ang tinatamasa natin ngayon kung bakit ang haram sa Makkah, nakikita nyo sa likod ko sa telebisyon na ito, ay makikita niyo na yung marble or marmol na ginagamit doon ay mula pa ito sa Greece, sa Yunan, sa Arabic kung tawagin. Ngayon, ang taong ito ay dahil siya ang isang engineer, nag-architect, nag-design sa Makkah, dito sa Baitullahil Haram, at itong marble ay galing pa sa Greece niya doon. To make the story short, nung nakuha niya ito sa isang kumpanya doon sa Greece, ay nakuha niya yung kalahati and the half of it hindi niya nabili kasi tama lang yun na nagamit sa haram. Then after I think maybe 15 years, dahil nakita ni King Fahad that time, siya yung king, ang hari dito, at naghiling uli siya sa kanya na sana ay ipagpatuloy niya at gawan din ang Madina dito sa masjid ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, nang ipagpatuloy niya na kukuha uli ng marmol na galing doon na para ito ay malamig. Kung isipin niyo po, di ba, kahit gaanong kainit ang araw, pero ang marmol na tinatapakan natin ay ang lamig. Subhanallah. Sa ito sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, ang ginawa niya ay pumunta uli siya sa Greece. At nung pumunta siya, sabi ng may-ari ng kumpanya, ay nung lumipas ka, then hindi nagtagal, nakatagal na yun kasi 15 years ago, way back 15 years ago. Kaya ibig sabihin, wala na siya. Nabili na. Pero sumakit ang loob niya, nalungkot siya, nalumbay. Pero nandun pa rin yung kanyang pagka-optimistic na inshallah kung ito ay ipapahintulot ng Allah, mahahanap niya. Hindi siya nagtigil ng pagpupursige. Kaya tinanong niya yung sekretary, sabi niya, sino ang bumili na kumpanya? Sabi niya, way back 15 years ago, titignan pa natin yan sa record natin, hanggang
Ibigay niya yung calling card niya, sabi niya, I hope na hindi pa ako nakabalik ng Saudi Arabia ay maibigay niyo sa akin kung sino yung bumili. Then, nung pa-flight na po siya, papunta ng Saudi Arabia, tumawag, he received a call from a secretary, tapos informing him na sabi niya, Sir, kung sino po yung nakabili ng marmol na kinuha niyo dati, ay ang nakabili po ay isang kumpanya ng Saudi Arabia. Subhanallah, mangyak-iyak si Muhammad Kamal Ismail at sinabi niya, inshallah ito ay matatagpuan ko na. Nakuha niya yung address hanggat bumalik sa Saudi Arabia at dumiretso doon sa kumpanyang yun. Nung dumiretso siya sa kumpanyang yun, 15 years ago, nandyan pa ba yung binili nyo na marble galing doon sa Greece? At sabi ng may-ari, sabi niya, nandito pa. At tinignan nga nila doon sa stock room, nandoon pa. At hindi pa nabili sa loob ng 15 years. Ibig sabihin, naramdaman niya na itong marble na ito ay talagang itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa masjid ng mahal nating propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya nag-issue agad ng cheque itong si Dr. Ismail at sabi niya itong cheque na ito ay galing ito sa Haramain, galing ito sa custodian of the King Fahad at blanco na cheque na ito maski anong amount na ilagay mo dahil siyempre alam natin Saudi Arabia mayaman sila. So, maiyak-iyak mga kapatid, ano ang nakakaantig dito? Yung may-ari ng kumpanya, sabi niya, I will never receive even a single real kapalit na itong marble na ito na gagawa doon sa masjid ng propeta. Buti pa nagkaroon ako ng pag-asa, nagkaroon ako ng chance na makakontribute dito sa masjid ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya po hindi siya tumanggap ng katiting na pera. At ganun din po itong si Kamal, ayon sa pagkukwento ni Bakar bin Laden, noong binibigyan siya minsan ng pabuya ng king at sweldo doon sa service niya sa Haramain, ang sinasabi niya sa sarili niya, how will I face Allah subhanahu wa ta'ala in the day of judgment when I receive money in returns of my service of these two mosques, the mosque in Mecca and Medina. I do it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi mga kapatid, mga tao na hindi tanyag at hindi kilala, pero may napag-iwanan na bakas na tinatamasa. Wika nga nila, life is not measured by the number of years, but by contribution that you share. Tignan nyo mga kapatid, pati sa Quran, ang Allah subhanahu wa ta'ala naghayag doon sa Surah Shu'ara 109, patungkol sa unang propeta na si Propeta Noah alayhi salatu wasalam, noong siya ay nagdadakwa sa kanyang mga tao. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa pamamagitan ng pagsabi ni Propeta Noah sa kanyang mga tao, وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ بِالْعَالَمِينَ. Ako, katotohanan, sabi ni Propeta Noah, hindi ako naghahangad, nangangailangan sa inyo na kayo ay bigyan nyo ako ng gantimpala. Datapwat ajriya, ang aking gantimpala, ang hangad ko ay ang gantimpala ng Rabbul Alamin, ang Panginoon ng sanlibutan. Batid nila mga kapatid ang mga propeta at ang mga taong gumagawa ng kabutihan, hindi lang ang mundong ito na tinatamasa natin pagkatapos ilang saglip ay mawawala rin. Anumang kapangyarihan, anumang pera, anuman ang ating nakamit na mga palamuti na panandalian. Kung makikita din natin sa Surah Saba, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naghayag, patungkol naman ito kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, noong siya ay patuloy na nagdadakwa doon sa kanyang mga tao sa Makkah, na patuloy na nagkakaroon sila ng galit, inggit, propeta at hindi sila naniniwala. Minsan nagpupulong, nagsasabi sila, baka bigyan natin ng babae si Muhammad para matigil na kapangyarihan o pera. Ano ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam nang bumaba ang Ta'ala sa kanya? Qul ma sa'altukum min ajr in fahuwa lakum in ajriya illa Allah.
Subhanallah, makikita nyo mga kapatid ang pagkasinseridad ng mga propeta. Sabihin mo, O Muhammad, na hindi ako nagtatanong sa inyo, hindi ako humihiling sa inyo, nagantimpalaan ninyo ako. Sa inyo yan, datapwat ang hiling ko, ang hangad ko, ay ang gantimpala mula sa aking Panginoon. Ang sa akin lamang ay ipabatid sa inyo na maniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, gumawa ng kabutihan at ipagbawal ang mga katiwalian at kamalian. At siya ang Allah, ang nakakabatid sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ginagawa ng kanyang mga alipin. So mga kapatid, iilan lamang to sa mga kwento ng mga tao na nasilayan natin dito sa mundo, sa mga sahaba at mga propeta, gahangad ng gantimpala dito sa mundo. Minsan po tayo bilang tao, subhanallah, hindi ko malimutan ang aking lola. Minsan sinasabi niya, hey wata sa wikang Maranao, penamukan wata a dunia alim, na lebih penamukan nagyang kaya alungan amori. What a beautiful word and advice of my grandmother. Sabi niya, anak, apo, kung tayo ay naghahangad para magkaroon ng yaman dito sa mundo, ang higit na dapat natin pagpuunan ng pansin na magpayaman tayo ay sa araw ng paghukom. Gumawa ng maraming kabutihan dito sa mundo at ito ay aanihin natin sa araw ng paghukom. Magtimpi ka at magsabar ka sa mga taong sila ay nilinlang kanila, inapi kanila. Dahil ang gantimpala nito ay sa araw ng paghukom. Hindi natutulog ang Diyos. Subhanallah mga kapatid, minsan salita ng mga matatanda na payo na ito ay may kaugnayan sa ating reliyong Islam. Mga kapatid, payo ko po sa aking sarili, sa lahat ng mga kamusliman, lalong-lalo na po ang mga duat, sa mga nagtuturo ng Islam. Itong mga pagvi-video natin, minsan po nare-realize ko, baka na po nagsasawa kayo araw-araw na nakikinig at nakikita ako dito sa social media. Pero bakit? Ang hangad ko ba ay para purihin ninyo ako? Para ako ay maging tanyag? Para masabi ng mga tao na magaling tayo magturo o magsalita, waliya'udhu billah, ya Allah patawad, at tanggalin ito sa puso ko at wala ito, maliban na lamang ya Allah, na kung ako ay mamatay na, mamaya pa at nandyan pa rin ang social media, papakinabangan ito ng kahit sinumang mga tao na nagnanais ng katotohanan, marinig ang mga salita ng Allah at turo ng mahal nating Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Gumawa tayo para sa Allah. Mga kapatid ko na mga duat, minsan may mga kapatid natin na ang gagaling, maganda ang mga sinabi pero hindi napapansin. Kukunti lang ang mga viewers. Ang sa atin po, ipabatid lang. Ipahayag ang katotohanan na salita ng Allah. Ang gantimpala natin ay sa Allah. Inihiling natin yun sa Kanya. Hindi ang mundong ito. Dahil panandalian ng lahat. Kasi aanin mo naman ang pagpupuri ng mga tao. Minsan hindi yun ang kailangan natin eh. Ang kailangan natin ang gantimpala ng ating Panginoon. Ya Allah, sana ito itanggapin sa atin. May manood man o walang manood, done your obligation and your task. The one who gives guidance is your Lord. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay ng gantimpala at nagbibigay ng patnubay sa sino mang naisin niya. Sana po napulutan natin ang mga sandaling ito. Naghahangad tayo, gantimpala ng ating tagapaglikha, hindi ang papuri at gantimpala mula sa mga tao. Yan po ang tunay na hangarin natin at pagsamba dito sa mundo. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panunood at patuloy po rin kayo manood sa mga videos ng ating mga kapatiran. Tanggapin nawa ito ng Allah sa atin dahil mga kapatid, wallahi natatakot tayo. Baka sa araw ng paghukom, we are expecting and we're claiming something, pero in returns pala ay baka hindi tanggapin ito ng Allah sa atin. Ya Allah, gawin kaming tunay na dalisay, ikhlas sa aming mga mabubuting gawain, patawarin kami sa aming kasalanan, at tanggapin kami sa iyong paraiso. Hanggang sa muli mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood. Nag-iiwan ako sa inyo ng mapayapang pagbati ng Islam at sa hindi pa po mga Muslim, saliksikin mo natin ang Islam, turo ni Propeta Muhammad, turo ni Propeta Hesus Kristo, nang sa gayon hindi pa po huli ang lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.